Okay mga kabats, mga kaibigan, pakinggan na natin ang part 2 kay Malupiton. May dalawa siyang issue na i-bring up dito. Pag-usapan natin to extensively para kayo din mga kumukuha ng video, mag-ingat din kayo kasi pag inassert na yung rights ng content creator sa inyo, iiyak kayo. I swear to you. Okay, pakinggan natin dahan-dahan. Okay, let's go. Well, wala yung page mo, Malupiton, 5 million followers, di ba? Oh, Malupiton official, 5 million followers lang yun na nawala. Bakit ba nawala yun? Na-impersonate ako yan. Ako mismo na-impersonate kaysa sa mga nagnanakaw ng video ko. Pero kahit ganun, bakit wala yung page mo, lagi ka naglalapag ng... Okay, so yun muna yung pag-usapan natin. Kasi isang violation na madalas nakukuha ng mga YouTubers or kahit hindi naman, yung basta yung malaki yung following, yung impersonation. Kaya nire-require talaga yung blue check mark para hindi ka ma-impersonate, 'di ba? So, in my research dito kasi, kunyari yung ano bang page 'yon? Yung kay Rendon dati, yan din yung naging problema, pero nabawi naman yan. So, very good yon kasi kung yan lang yung problema, in due time, mababawi uli ni Malupiton yan. And syempre, kailangan makakaroon na ng blue check mark dapat, yung 5 million na ano niya. Kung may blue check mark man yun, papare-verify lang na siya talaga yung may-ari ng Malupiton page na yon. So, wag kayong mag-alala. Kasi, napag-usapan na namin to dati nung nagbabawi ng mga accounts sa Facebook eh. Parang meron, ano bang pangalan nun? Sila Sir Ed, yung tsaka sila Roden eh. So sila yung nagtatry magbawi ng mga ganyan. Parang social media manager sila eh. So point dito is hindi yon, buti na lang yun doon siya doon yung niya. Doon yung page, doon yung violation niya. Kasi merong ibang mga violation, wala na talagang bawi. And yun yung pag-uusapan natin sa susunod na part nitong video niya, di ba? Kasi kapupulutan nyo rin ng aral yan, especially in today's time, day and age, na maraming kumukuha ng mga videos. I mean, okay lang naman mag-react katulad nito. As long as number one, yung pagre-reactan nyo is transformative. Of course, this is a 29-minute video. This is already 29-second video, this is already 3 minutes running, di ba? So point dito is that you need to find kung ano yung tawag dito, yung you need to learn about all these rules kapag aapa kayo sa social media content creation. Tuloy natin. Gagawa ka pa rin ng mga video. Kasi kawawa yung mga kumuha ng mga video, wala sila ilalapag eh. Kaya nga eh. Gagawa pa rin ako ng video para may manakaw pa uli kayo. Nanginginig ako. Ayan, okay. So, kasi nga, ang nangyayari, ngayon kasi, ang problema kay Malupiton, wala yata siyang content manager. Kasi yung content, yung kunyari, hindi siya kasali sa isang MCN na tinatawag. Yung multi-channel network na yun. Teka lang kuha tayo ng ating ballpen para mas maganda yung kwentuhan natin. So, what is an MCN? Kasi yun yung isang choice niya okay? Ang MCN basically is a multi-channel network na magmamanage ng mga content mo. Sila bahalang mag-ID, mag-tag, mag-copyright, mag-demanda dun sa kahit sinong kumukuha ng iyong content across platforms. Kaso, syempre, may fee din sila dyan, okay? I believe ang fee nila dyan is around 20% of your earnings or 10%. Mas malaking content creator ka, mas madali kang mag-haggle sa kanila. A good example of that is H3H3. Si H3H3 kasi, yung kanilang MCN nun was taking 5% of their revenue. So, ginawa nila ay parang wala namang silbi yung MCN na yun. Tinanggal nila. Tapos dinimanda nila for the 5%. So, that's how you protect, one way of protecting your content. Okay? Number 2 is you get a manager. Social media manager. Sa case ni Malupiton, I would suggest na kausapin niya si Roden or si Sir Ed. I forgot kung ano yung company nila pero meron silang they do manage social media platforms and social media pages, and sila yung bahalang mag-tag doon sa mga videos para hindi manakaw ng manakaw. And if ever i-re-upload yun, meron kasing ang mga social media pages kasi, lalong-lalo na dito sa YouTube, meron content ID na tinatawag. So, what is content ID? Halimbawa, etong video ni Malupiton, pinlay lang to ng hindi transformative, ng walang commentary, ganyan, ano lang talaga.
plain and simple ni re-upload lang. So yung kita niyan, imbis mapunta doon sa re-uploader, mapupunta yan doon sa original uploader, which is dapat si Malupiton. So I think these are the steps na kailangan ni Malupiton. Meron naman yung Hellfire na tinatawag ko. Yung Hellfire step, okay. Yung Hellfire step is, kung ako kay Malupiton, I would lawyer up, okay. Kasi kung alam ko na maraming kumukuha ng aking content, malamang may mga page dyan na nakikinabang talaga sa aking content. So what do? I sue them. I sue them to hell, di ba? Ganun talaga eh, kasi content mo yan eh, trabaho mo yan eh, dapat ikaw lang ang nakikinabang dyan eh. Kasi you can always do reaction videos, you can do your own. Mahirap maging creative and yung ginagawa nila Malupiton is hindi yan basic kasi nakita mo may costume pa, may mga patawa pa, and of course siya mismo nakakatawa talaga siya. So if I were Malupiton, I would, pero given ano ba yung tatlong option natin, i-recap natin. Yung una is the MCN, yung pangalawa naman is the social media manager, yung isa naman is the lawyer. So ako, ang choice ko dito ay itong social media manager na to. I think si Our Show Speed meron din na to na-encounter ko na rin yun. Nagpapasalamat ako sa kanila kasi binalik nila sa akin yung revenue. Although hindi ko naman kailangan talaga yun, pero maraming salamat po. So, yan yung kailangan gawin ni Malupiton. At saka kayo naman na nagre-re-upload. Wag niyo naman i-report din yung page niya. Kasi ganun yung iba kasi ang ginagawa nila, nire-report nila yung page para kung sakasakaling para yung mga content ni Malupiton, sila lang yung mag-earn doon, di ba? Mali naman yun. And isa pang gusto ko ding anuhin dito, napapansin ko kasi sa Facebook, ang nangyayari, may magre-re-upload ng video, okay? Magre-re-upload ng video, tapos may still image dito ng tao. Okay, ito yung tao na nandyan, yung tao nandyan, tapos yung logo nila, tapos subscribe, ganyan yung nauuso ngayon sa Facebook. Mga Lods, ang Facebook kasi mabagal sila sa implementation ng rules and regulation. In my opinion, hindi yon transformative kasi wala ka namang inad na anything to transform the video from its original idea. Kasi ang ibig sabihin dapat ng transformative, it's different from what it is from its original form. Kunyari, hindi na to video ni Malupiton, video na to ni Nico David. Bakit? Kasi nga, I discuss yung mga steps ni Malupiton para protektahan yung content niya. Okay? Nakukuha ba? Pero, yung paglinagay mo lang yung putang inang pagmumukha mo rito, na mukha kang tanga dyan sa Gedli, wala ka namang inad kung hindi yung pagmumukha mo, hindi yun transformative. Kasi yun pa rin naman yung idea nung ni-re-upload mo, linagay mo yung mga logo mong walang kwenta, tapos you call it a day. Hindi dapat ganun yun. Ngayon, Facebook is so slow sa implementation kasi bobo ang Facebook, mga kamatis, mga kaibigan. Stupid motherfucker ang Facebook. Facebook is only good in updating news. Yun lang siguro. Kasi ako, naka-follow ako dun sa mga legit na news page. So, I'm updated with the news. And of course, if I wanted to have, kunyari, kung and also, Facebook is also good for micro-vlogging na tinatawag. So, what is micro-vlogging? Halimbawa, nag-post ako ng isang idea ko. And may picture dyan or kahit wala. That is already called microvlogging. Yun talaga naman kasi dapat yung what's on your mind nyo. It's for microvlogging. Kaso yung iba, ang ginagawa, iba-iba na. Sila Malupiton kasi, mainly kasi Facebook content creator sila. Hindi sila sa YouTube. Ako, YouTube first ako eh. Yun nga lang, mahina na ngayon yung channel. Pero at one point, dito, eto yung pinakamalakas kong platform. Pero I mean, I'm happy with it kung sa ngayon kasi we're still getting a little bit of coin, pwede na rin yun. But, of course, mas maganda dati. Well, sila Malupiton naman, bukod sa malakas kumikita yung page nila, marami ding ibang taong nakikinaban for re-uploading. Ano kasi, mahiya naman kayo kay Malupiton. Buti nga hindi kayo daan eh. Kasi kung ako si Malupiton dyan, hahanapin ko yung pinakamadaming ninakaw sa akin. Or titignan ko kung kasama sila sa isang network na page. Kasi meron akong theory kasi dun sa mga nagnanakaw ng page eh. Na hindi lang ng content, na hindi lang isang page yung hawak nila. Marami sila.
and coordinated sila gumalaw kasi nga mas maraming share kasi kada isang page kasi na nag-a-upload ng content, it's different. Kung lalong-lalo na yung mga content niya na walang content ID kasi sabi niya may mga nagnanakaw, I am very certain doon na maraming yung mga bawat page na nag-upload doon kumikita ng sa sarili nila. So that's why si Malupiton really has to protect his content. Sayang nakakatawa Ano ba yung huli kong napanood? Yung Powerpuff Girls, yung Wolverine, tsaka yung Joker. Knock knock, man! Anyway, yun lang naman yung sa akin for today. Hopefully matuto kayo ng konti. Gege mga lens.